kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Ang oras natin ngayon ay ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 11. Iba na talaga ang panahon ngayon. Lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok, kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo Dok. Magandang umaga sa ating mga viewers at listeners. Ito po ulit si Dr. Ruby Roses. Makakasama niyo po ako sa isang oras na panayam or talakayan tungkol sa usaping pangkalusugan. Ang Pebrero po ay Heart Month. Sa pag-uusapan po natin ngayon ang puso. At makakapanayam po natin at makakasama si Dr. Paulo Nocom para pag-usapan po ang isa sa karaniwang sakit sa puso. Ito ho ang congenital heart defect. Ang ating pong eksperto na si Dr. Paulo Nocom ay isa hong espesyalista of course sa puso. Affiliated ho siya sa Philippine Heart Center, Manila Central University, Camarin Doctors Hospital, and Jose Reyes Memorial Medical Center. Okay, upang mapagbigyan halaga po itong ating cardiovascular health, pag-uusapan po natin itong topic ngayon at andyan na po ba si Dr. Paulo? Okay, ayan, Doc. Good morning. Good morning. Ayan. Good morning, Dr. Roses. And of course, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Talagang pulang-pulang suot natin ha. Talagang heart month tayo ngayon. Yeah, kakatapos lang po ng pagdaraos namin ng Lakad Puso kaninang umaga dito sa Philippine Heart Center. Nagdiriwang po kami itong buwan na to na 51 taon. May tema nga po na 51 at nagkakaisa. Kung nakikita nyo po dito sa aking kasuotan. So, di na po malingid sa kalaman ng karamihan. February 14 po ng itinatag po itong Philippine Heart Center. Yung inauguration day po niya, February 14, 1975. So this coming February 14 po, 51st year na po namin in existence in the service for cardiovascular care with excellence. Ba, ang tagal na ha? Okay, meron ho ba tayong mga naka-line up na activities sa inyong lalakad o daraos ngayong buwan? Well, sa buwan ho na to, pinagdaraos po, pinagdiriwang po National Heart Month. Ginawa po ito, proklamasyon po nung araw upang magkaroon po ng kalaman, magkaroon po ng awareness, no?
ang ating mga sambayanan para mabawasan po yung peligro ng sakit sa puso kasi yan pa rin ang numero unong kumikitil ng buhay ng Pilipino. Hanggang sa ngayon, natapos noong COVID at during COVID, hindi naman na naigang COVID marami pa rin po puso ang nagiging dahilan ng kanilang pagkamatay. No? So yun po yung ating may mga lineup. Meron po sa national, sa DOH, meron po siya mga iba't ibang mga kasalukuyang ginagawa. Sa iba't ibang hospital, nagkakaroon po ng mga blood pressure monitoring, nagkakaroon po ng mga caravan po for appropriate food o yung tamang pagkain. No? Meron po mga programa dito rin po sa Philippine Heart Center para ho dun sa tinatawag namin na People's Day. Pero sa mga kanayunan, maaaring meron din po mga sinasagawa sa mga kanya-kanyang mga syudad po, mga kanya-kanyang mga lalawigan doon na patungkol ho doon sa pag-aalaga ng puso. Not necessarily February 14, kasi popularized, but ito yung kumbaga nakagawian na kumbaga parang tradisyon, ika nga. No? Talagang marami pala talagang programang nakatutok dito no dito sa ating puso, ika nga, no, mga programang tungkol sa heart health. Okay. Now, Doc, dito since pinag-uusapan naman nun natin itong puso, number 1 pa rin ba siya sa cause of death or mortality? Yes. Sa katunayan, lumalabas na parang tila isa sa bawat 5 ang namamatay gawa po ng sakit sa puso. All-cause cardiovascular disease. Kamakailan, itong nakalipas sa linggo lang, nagpahayag po ang DOH na lumalabas para sa Pilipino, 1 kada 3 perong problema sa puso. Oh, ang taas na. So, medyo sobrang taas po nun. No? That's something na sa akin po parang parang pandemya ng Pilipinas po. Kaya nga Lahat merong problema sa puso. No? So 1 out of 3, that's very sad. No? Nakakalungkot. So kailangan talagang mabigyang tuon ito no, na hindi na mas lalo pang tumaas kasi kung if it's 1 out of 5 and 1 out of 3 now, talagang medyo alarming Now pagdating po dito sa mga sakit sa puso, ano ay yung pinaka-common na klase ng sakit sa puso? Ang pinaka-common pa rin po, ang pinaka-common pa rin is yung ischemic heart disease o yung kakulangan na supply ng dugo sa puso, yung coronary artery disease na tinatawag, yung pagbabara ng mga ugat sa puso natin, na naging dahilan po ng atake sa puso. No? So, chances are kapag inatake sa puso, yun yung mga nararamdaman, yung pagbigat ng dibdib, madalas hindi po nakakaabot sa ospital or kumabot man sa ospital, may mga kailangan tayong gawin, mga operasyon. Diyan po yung emergency na angioplasty. No? At kung hindi po kaya, maaari pong kakailanganan ng open heart surgery. So, unfortunately, kapag napabayaan nito, maaaring kumbaga nakalusot, no? Na parang walang ginawa. Eventually, yung ischemic heart disease naman po, mauwi po yan sa heart failure. And eventually, yung pa rin yung kikitil ng buhay ng isang pasyente na napabayaan po ang baradong ugat sa puso na wala akong konsulta, wala akong gamot, tuloy pa rin doon sa mga maling gawain na nagpapatuloy na nagpapapinsala doon sa kanilang puso. So, aside dun sa ischemic heart disease, ano pa po yung mga common na mga sakit sa puso? Yes. Mga common pa ho na ibang sakit sa puso, syempre meron ho tayong tinatawag na congenital heart disease, meron din ho tayong tinatawag na mga valvular heart disease, meron din po tayo yung mga arrhythmia, ibig sabihin yung irregularidad ng tibok ng puso. Meron po rin common din heart failure, no? Hindi pagka-dispalinghado po ng puso. Meron no yung mga ibang cardiovascular disease, ibig sabihin yung magkakapatid na problema. Pwede pong nagkaroon ng stroke o yung dahil nabarahan ng ugat sa utak. Pwede po yung lumolobo yung mga ugat sa dibdib, no? Aneurysm na tinatawag, or pagkatastas, no? Kamakailan meron pong sikat po na personalidad na kailangan magpagamot pa sa ibang bansa kasi natastas o napunitan po na ugat. Yung ruptured aneurysm, meron pong kamakailan na
pumanaw na sikat na asawa ng isang veteranang actress. Unfortunately, pumanaw yung kanyang kabiyak dahil po dun sa rupture din pagsabog ng malaking ugat niya sa tiyan, no? Siyempre, marami pa ho mga iba pang mga karamdaman, pero ito lang ho at the top of my mind na mga common na nakikita ho namin dito sa Philippine Heart Center at sa iba't ibang mga ospital ng bayan. Okay, now talking about congenital heart defects or congenital heart disease, paari niyo ho bang i-explain or sabihin kung anong itong tinatawag na congenital heart defects or disease? Okay. Congenital heart disease po, ito ho yung isang uri ng diferensya sa puso na hindi po ito nakuha ng nagkaedad na. Hindi po ito nung paglaki, dun lang nagkaroon bigla. Ito po ay depekto habang nasa sinapupunan pa lamang at nanatili hanggang iluwal sila ng kanilang ina. No? Pagkaluwal po, nanatili pa rin ho yung depekto o yung diferensya ng puso. And persistent po yun. So, yun po yung tinatawag na yung congenital. Ibig sabihin, at birth, meron na po talaga silang depekto. No? Now, itong at birth na defect, may klase-klase pa po ba to? Yes, kina-classify po namin siya usually kung cyanotic or non-cyanotic o yung tinatawag na acyanotic. But para maging simple yung termino, yung cyanotic tsaka non-cyanotic. Yung non-cyanotic, wala po sa itsura nila na meron silang diferensya o yung butas o depekto sa puso nila. Tapos si isa naman po yung cyanotic, ito ho yung nagkukulay asul, yung bata, yung sanggol. Ito yung mga nakikita nung araw yung sinasabi, blue baby, si ganito. Yun po yun, yung meron pong mga cyanotic. Ibig sabihin po niyan, meron pong kakulangan ng oxygen sa kanilang sistema o sa kanilang dugo na nagiging dahilan po para mangasul po sila dahil hindi po oxygenated o hindi po nagkakaroon ng appropriate o ng angkop na oxygen sa kanilang dugo. Kadalasan po yung mga sintomas nito medyo hindi maganda. No? Usually, pagkabata pa lang, meron mga pangangailangan na kailangan silang maoperahan o maiayos or mabigyan ng tawid buhay pansamantala para maibsan lang po yung kanilang kakulangan ng oxygen. Meron po mga operation na ginagawa doon. Nabanggit niyo po, Doc, butas. Anong butas po itong nabanggit ninyo para po mas maintindihan ng mga, of course, ng mga nakikinig sa atin? Oo, tama. Meron pong depekto na butas sa puso. Marami po siyang uri, marami pong lokasyon ng puso. Kung isipin po natin ang puso natin, parang one way lang po siya. Supposedly may butas naman talaga yung puso natin, yung mga valvula. So that is yung parang ika nga, yun yung parang entry-exit ho natin. Sa mga merong congenital heart disease, meron po sa kanila yung nagpa-partition na yung humahati dun sa kwarto ng puso, may depekto. No? Halimbawa po, meron yung tinatawag na atrial septal defect or yung ASD. Ito po, normally sa sinapupunan, meron po talagang butas sa puso. Bukas po yun. Okay. Para magkaroon po ng maayos sa sirkulasyon ang sanggol na nasa sinapupunan ng kanilang ina dahil hindi naman sila humihinga. Hindi yung kumbaga yung katulad natin na humihinga po, inhale, exhale. Ang circulation po ng dugo pag nasa sinapupunan, nanggagaling lang po doon sa inunan, no? Yung placenta, no? At yung puso ng bata na nasa sinapupunan tumitibok. So yung baga, hindi naman kailangan madaluyan ng maraming dugo kasi hindi naman niya kailangan huminga. Pagka nailuwal na po ang bata, nailabas na po, itong mga butas po na to, nagsasara po siya, no? Pag nagsara po, dun sa paghinga ng bata, yung oxygen now will be coming o manggagaling na po dun sa baga, no? Dun sa normal na paghinga ng sanggol. Kaya importante ho yung unang iyak, nakikita ho natin, pinabantayan, nililinis po, no? Pinupunasan, nililinis, minsan sinasuction pa ho yung bibig, yung ilong, ng sanggol, para matanggal po yung mga tubig o yung yung amniotic fluid, no?
na bumabalot pa sa ilong, sa bibig, no, para mapapaganda lalo yung paghinga. Normally, yung mga butas sa puso o yung mga shunt na tinatawag, no, lahat po yan magsasara within minutes, no. Unfortunately, meron ng mga ibang individual na nanatili po yung butas masyado malaki, or katulad ng isa pang shunt o yung daluyan ng dugo na abnormal na connection galing po sa malaking ugat. Sayang, hindi ko nadala yung sample ng puso ko no? Yung shunt po na yon, nagkakaroon po ng abnormal ng connection galing sa malaking ugat papunta sa ugat ng baga. Yung po sana yung nagpa-facilitate din kapag umiikot yung dugo sa sinapupunan, no? Nung nanay, umiikot yung dugo sa loob ng sanggol. So it's a little bit parang sabihin natin, parang technical, pero kung alimbawa normal ang trapiko, ito ho yung mga shunt na tinatawag para siyang alternatibong ruta. Pero kapag hindi na kailangan, ito po ay automatikong nagsasara. Kaya meron po mga ibang individual na nanatili po ito nakabukas, persistent, no? Hanggang sa kanilang paglaki, hanggang sa kanilang pagtanda. So hopefully nabigyan ko po ng counting kahulugan yung mga butas o yung shunt na usually nakikita po sa congenital heart disease. I guess nung naintindihan na nila yung one way, dati merong alternate route. Ngayon, dapat sarado na yung alternate kasi bukas na yung main na way. Pero kung manatiling bukas, nagkakaroon kumbaga ng dalawang daluyan ng trapiko. Okay, maraming salamat, Doc. No, magbe-break lang muna tayo ulit, no? At pag-uusapan pa na natin itong congenital heart disease. This time check is brought to you by Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips kung paano maibsan ang back pain. Alamin! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Medical News Today, makatutulong na matanggal ang pananakit ng inyong likod sa pamamagitan ng pag-exercise. Ika nga naman kasi nila, galaw-galaw ang buto-buto. Ilan sa mga pwede mong subukan ay ang aerobics, yoga, swimming o kaya naman kahit yung simpleng paglalakad-lakad, makatutulong. Pangalawa, improve your posture. Kapag nakatayo, maglakad-lakad o kahit hanggang sa iyong pagupo. Pangatlo, gumamit ng warm and cold compress sa iyong likuran. At pang-apat, bakit hindi subukan ang pagpapahid ng pain relief cream or oil? Sa tulong kasi ng cooling effect nito, maiibsan ang pananakit ng iyong likod. At syempre, kasabay ng mga nabanggit ay hindi dapat mawala ang pagkakaroon ng sapat na tulog, pagkain ng masustansya at tamang pagmamanage ng stress. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan. Ang galing mo, Doc! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama niyo pa rin po ako, Dr. Ruby Rosas, at ang atin pong, of course, eksperto na si Dr. Paulo Nocom. Okay. Pagbati lang po dito sa ating mga viewers talaga naman at listeners na talaga naman nagsusubaybay ho at maraming salamat ho doon. Myra Carbonell, hello to Myra Carbonell, John Abulancia Fernandez, Jobert Aboy, Luisa May Vesperas, kay Ronald Tumbaga, Diane Fajardo, Tina Crispehi, Marieta Palma Ombak, Florbe Fernandez, at John Christian, Nicolas Juril, and Gina Angustia. Okay, good morning sa inyo. At para po sa question of the day natin, bago po natin makalimutan, sagutin lamang ho ng tama o mali, pagkapanganak ng isang bata pa lamang ay tinatamaan na ng congenital heart disease. Tama o mali? Ipadamala lang ho sa ating comment section sa FB live streaming ang inyong sagot. 5 winners ho ang ating pipiliin na mag-uuwi ng 500 each. Hintayin lamang ho ang tawag o text from DZRH News TV. Okay, again, para ho sa question of the day, tama o mali? Pagkapanganak ng isang bata pa lamang ay tinatamaan na ng congenital heart disease. Ipadala sa ating comment section sa FB live again ang inyong sagot at pipili ho tayo ng 5 winners. Okay, balik ho tayo sa ating topic, Dr. Paulo. Okay, may katanungan ho dito. Ang isa sa ating, of course, viewer. Ang tinatanong ho niya is kung from Marieta Palma Ombak, bakit daw po nagkakaroon ng butas ang puso? Okay. Magandang tanong. So, babalik tayo doon sa naunang sagot natin earlier, no? So, normally po, depende kung ano yung butas yung tinutukoy. Meron kasi yung atrial septal defect, no?
So, ito po ay isang supposedly normal na lagusan o daanan ng dugo kapag ang sanggol ay nasa sinapupunan. Kaya lang nananatili ho siyang bukas pagkapanganak na dapat nagsara po immediately or kumbaga pagkapanganak ko dapat na ho siya, dapat nagsara kaagad, no? So nananatiling bukas siya, no? Gaya din nun na isa yun, tinatawag na patent ductus arteriosus, isang uri ng daluyan ng dugo sa malaking ugat ng dibdib papunta doon sa pulmonary artery o yung ugat naman papunta sa baga. So yan po ay isang normal din na shunt o parang parang yan ho yung bypass, no? Bypass road o parang alternatibong ruta ng dugo habang nasa sinapupunan ang isang sanggol. So dapat pagpanganak, dapat nagsasara na rin kagad yun. Unfortunately, nananatiling bukas sa mga ibang individual. Meron po mga kategorya, meron din po mga risk. Bakit nananatiling bukas? Bakit hindi sila nagsara, no? Maraming mga ganun po na tinitignan. Meron po mga sanggol na inaasahan namin na mananatiling bukas. Meron pa po mga ibang butas sa puso kung ang nasa isip yung maraming butas sa puso, no? Yung multiple congenital heart defect o yung tinatawag na complex. Yan po, maraming dahilan yung maling pagkahubog ng puso habang nandun tayo sa proseso ng tinatawag na organogenesis sa unang 2 hanggang 8 linggo ng pagbubuntis, nagkakaroon po doon ng depekto. So yung forma o yung paghubog ng puso, doon na mismo nagkakadiferensya. So kapag lumagpas na doon at nanatiling depektibo yung forma ng puso, mananatili yun na depektibo hanggang pagkapanganak until ayusin o subukan i-repair, no? Bigyan ng tawid ng buhay, no? Okay. Na may katanungan po ulit dito. Sino ho ba ang madalas tinatamaan ng sakit na ito? Kung populasyon ang tinitignan ko sino yung unang nakikita natin ito, karamihan po mga bata. Kasi pagkapanganak, meron tayo yung unang yakap program. Ibig sabihin, pagkapanganak, niyakap na unong nanay, no? After niyan, examinin po yan ng manggagamot. Doon na didiscover, meron nung narinig na ugong na malakas at binabantayan yan ng mga pediatrician o ng mga primary healthcare doctors na meron yung tinatawag na birth emergency maternal obstetric neonatal care certification. Meron sila maaring marinig. At kung manatili po yung naririnig na ugong dun sa puso, isang hudyat yun na kailangan pong i-refer ang sanggol para ma-examine na maigi. No? Marami na tayong paraan para ma-examine ang puso ng sanggol para malaman kung meron talagang butas na nananatili after ipanganak. So usually ganon. Pero real talk, minsan nakakalusot kasi may iba walang ugong naririnig. Halimbawa, ang atrial septal defect, may wala yan, tahimik siya, no? Unless usually sakitin yung bata, no? Parang tila nag-iiba yung kulay, may failure to grow. Ibig sabihin yung dapat lumalaki yung bata, pero may kita natin parang hindi siya lumalaki. No, tapos pag in-examine yung puso, merong mga abnormalidad na nakikita ang isang espesyalista sa bata. That's a time po na nadidiscover, meron palang nanatiling butas o yung congenital defect na nakikita. Pero meron din yung mga pagkapanganak nangangasul. Hindi sila nag-i-improve at kinakailangan po ng oxygen supplementation para lang mag-normalize yung kulay nila. Yan malaking suspetsya. Meron po yan complex congenital na cyanotic, no? Para sa mga ganyang individual, meron tayong pangailangan ng urgent referral. Yan po yung mga kadalasan na nire-refer na po sa mga regional specialty center, no? So medyo tricky din itong palang congenital heart defect or heart disease kasi
di ba, yung ibang sakit kasi parang kita mo na agad ang mga sintomas. So merong iba na parang hindi agad kita pala ang mga sintomas nila. Now dito sa mga common na sintoma niya na posibleng makita, ito yung pangangasul o meron pa pong iba? Meron pa ho iba, malakas yung kabog ng dibdib, hingal yung bata, pagod yung bata, merong failure na failure of growth. So isa ho yan doon sa mga, kaya importante ho yung pag pinanganak yung bata. Importante ho dyan yung namomonitor, meron ho silang follow-up dun sa kanilang pediatrician. Di yung sinabi, normal ko naman pinanganak lahat naman nung mga kapatid ko nung pinanganak nung ganitong panahon wala naman, kumadro ng hilot lang, pwede na, no? Sa panahong ito, importante kasi bawat buhay mahalaga. Sabi nga ng DOH, sabi nga ng ating mahal na Pangulo, no? Ang importante ho kasi dito yung nakikita na po ng manggagamot mula ho pagkapanganak hanggang sa huling hininga, dapat nakikita na. Real talk din ho, marami pa rin hong kanayunan na henerasyon, no? Ibig sabihin yun, ninuno nila, yung lolo't lola nila, magulang nila, hanggang sa kanila, hindi pa nakakita ng manggagamot sa buong buhay nila. Meron pa ho kung dati nakita, umabot na ho siya ng 70 years old, no? Hindi pa siya nakakita ng manggagamot sa buong buhay. Albularyo lang po. Yun ang pinakamalapit na manggagamot. Hindi naniniwala kasi that's cultural belief, no? Isa hong barrier po ng panggagamot po natin para sa Pilipino. Dahil may mga kanya-kanya hong paniniwala, kanya-kanya hong tradisyon, kanya-kanyang pananampalataya. Nire-respeto naman po yun ng kahit sino manggagamot. Kaya lang, meron sanang pagkakataon na maituwid natin yung mga kulang, maitama natin yung mga pagkakamali, magamot natin na maaga para mabawasan natin sana yung sakuna o yung mas malaking problema sa hinaharap. Kaya kailangan talaga siguro i-strengthen itong ating information dissemination, no? At kumbaga magkaroon ng mas matinding programa para mas makapagbigay ng tamang kaalaman. I know na meron talaga mga I don't know if what you call paniniwala, pamahiin or something like that. Pero mas mabuti na rin na yung tamang knowledge or tamang impormasyon ang malaman ng mga tao. Kasi of course that will save lives. Now, Doc, may katanungan lang dito from Ronald Tumbaga. Doc, inatake po ako nung bata pa ako natumba sa playground. Lumalaki raw ang puso ko at may rheumatic heart disease ako. The doctor said babalik pa kaya ng ataking yun nung teenager pa ako ngayong matanda na ako? Good question. This is another common sakit ng puso. This is not a congenital heart disease. This is acquired, no? Importante po dito na naunawaan ninyo kung paano nyo pong natamo ang rheumatic heart disease. Para sa mga ating tagapakinig na meron pong kamag-anak na meron yung rheumatic heart disease or yung RHD. No? Yan po ay acquired. Yan po ay nakukuha habang tayo po ay lumalaki. So, saan po yan nakukuha? Usually sa infection, no? Streptococcal infection. Saan nun nanggagaling mismo yun? Kadalasan po sa aming mga teorya, nanggagaling po yan sa diferensya sa ipin na nagiging dahilan ng paulit-ulit na impeksyon ng lalamunan. Nung ako po ay nag-aaral, 98% ng Pilipino merong diferensya ang ipin. No? So, yun po, kinalulungkot na dami na hong dentista sa Pilipinas pero ang dami pa rin merong diferensya sa ipin. Okay. Pwede bang bumalik, no? Sabi sa libro, ang mga atake po ng acute rheumatic fever, no? Yung bigla sumakit yung joints, nilagnat, no? Nagkakaroon ng pamamaga doon sa puso. Sabi sa libro, international, 33 years old, less likely na makakita. Pero, meron ako paminsan-minsan na nakikita na medyo mas may edad doon, nagkakaroon pa rin ng typical na parang joint pain, nilalagnat, no? Pero not as often. Usually, maganda po ito makatch yung school age na individual. Yung nasa mga edad 5 years old, 6 years old, hanggang adolescent, makakatch po natin sila. No? So, ito po, meron ng mga panuntunan dyan.
para ho doon sa atin nagtanong, kayo ba tinurukan sa inyong puwetan ng antibiotic every 21 days na tumagal ho ng 10 taon, no? Or maaring higit pa, no? Depende ho doon sa huling sintomas. At kasalukuyan may iniinom ho kayo ng mga gamot, no? Pang-control ho sa tibok ng puso, control ng maga, tsaka antibiotiko na lifetime pong iniinom. Yun ho yung kapalit ng ini-inject, no? Kasi sa panuntunan sa buong mundo, lalo na sa American, ito pong RHT, parang 1 in a million po. Sobrang kaunti. Special case po nila yan. Dito sa heart center po, no, umabot na ng kung ilang libo ang nakapila na meron pong complex. Ibig sabihin, samot-sari yung problema sa rheumatic heart disease. Hindi lang pusong lumaki, pero valvula po. No? Multiple valves ang issue na kailangan pong maoperahan. Napakadami po nilang kailangan operahan. No? Sobrang dami kasi hindi po nagamot, napabayaan ng kabataan. Ito rin po yung mga pagkakataon na para doon sa ibang mga tagapakinig na wala hong kamag-anak na meron na hindi pa natutuklasan. Kadalasan ito sa mga adolescent, yung mga bata, mga 8 years old, sumasakit yung joints nila, sumasakit yung mga tawag dito, bukong-bukong, no? Palipat-lipat, sumaring sumakit dito, bukas dito naman, bukas sa siko, sunod na sa dalawang tuhod, lilipat uli sa kamay, no? Tapos nilalagnat, no? Nalala ko meron mga kasabihan dati, lagnat arte lang yan, lagnat laki lang yan, no? Kunyari nagdadahilan na yung bata para hindi pumasok. Yung pala, sinusumpong na ng acute rheumatic fever, no? So, yung katanungan, babalik pa ba ito? Hindi man siya bumalik na magkaroon ng acute rheumatic fever, pero ang rheumatic heart disease, kung wala po siyang treatment, hindi po siya ginagamot, wala pong maintenance, wala po kayong konsulta sa manggagamot, maaaring sa hinaharap, maging progresibo po ito. At pa naging progresibo, sabi nga ng iba, see you soon dito sa mga heart center. No? So, marami na hong heart center ngayon, may regional heart center na po sa maraming mga regional areas, no? Pero syempre, sana hindi po tayo magkita na kailangan operahan. Sana konsulta para mabigyan kayo ng tamang payo, ma-evaluate, ma-monitor. Kaya no? kailangan natin ng mga ekspertong tulad nyo, Doc, para makapagkonsulta itong ating mga kababayan. Magbabalik po ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Galing mo, Dok! Maupay nga aga, mayong buntag. Nagbabalik ho tayo dito sa programa nating Ang Galing Mo, Dok. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin at eksperto si Dr. Paulo Nocom. Okay, hello to Teresita Atienza Bentong at welcome back to John Valdesco, Ching, and of course Alexis Tukay. Okay, tuloy po tayo, Doc Paulo. Now, of course, pinag-usapan itong congenital heart defect and of course, sabi nga, no, na-check ito pagkabata. Now, paano naman ito yung gamutan? Paano ito tinitreat? Okay. So, kung pag-usapan nun natin yung gamutan nun na ito, meron nung mga gamot ang binibigay lalo sa mga bata na natuklasan na meron butas sa puso, no? Kung halimbawa, yung atrial septal defect, meron po tayong pagkakataon na ma-evaluate yung bata o yung isang pasyente na meron butas sa puso para ma-schedule kung kailan po siya yung dapat ayusin na dapat operahan. Chances are yung mga may shunt anomaly, ideally kinokorek po yun. At yung pagkokorek po, kadalasan dinadaan po yan sa operasyon. No? Meron ng mga mangilan-ngilan na butas na po pwede ho natin obserbahan. Halimbawa yung PDA, yung patent ductus arteriosus, na yun sa mga premature, yung kulang sa buwan na pinanganak.
Kalaunan din po, after given some time, sometimes nagsasara po siya. No? Meron din po mga maliliit na butas sa yung tinatawag na ventricular septal defect. There are times na pwedeng obserbahan and eventually hanggang sa 10 taong gulang, depende ho dun sa manggagamot, minsan kusa rin po siya nagsasara, kinakalakihan. Pero yung mga malalaking shunt o malalaking butas po, no amount of medication can correct that. Kailangan po natin ng operasyon. Kung tatalo naman po tayo sa operasyon, sinaunang, the original is we do an open heart surgery para tapalan ho, correct ho yung butas. Sa mas makabagong teknolohiya, makabagong mga proseso, minimally invasive na ho yung mga ginagawa kadalasan. Ito yung dinadaan lang po sa catheter o sa singit po, no? Ng isang individual, sa bata man, no? Papadaanin po din yung instrumento. Hindi po kailangan buksan ng puso, hindi siya kailangan ilagay sa bypass machine. Matatapalan po yung butas, gamit po yung para mga kulandro, gamit po yung mga instrumento para matakpan yung butas. At ito po ay isang common na ginagawa na po sa mga regional and sa Philippine Heart Center po. No? At sa iba't ibang mga malalaking cardiac centers, nagagawa po ito na simple lang, no? Hindi po kailangan magtagal ng sobrang tagal ng isang individual. No? Hindi pwedeng, o hindi kailangan magtagal ng buwan after po the operation. Sometimes, after the operation, give or take, mga 2 or 3 days, pwede na mag-check out. Ganun lang. Tapos, monitor lang po yan lifetime. Okay? Of course, ang tao naman, syempre, ang isang common na concern nila is yung kamahalan nitong mga pagpapagamot o of course, pagpapaopera. Meron bang, anong maaring gawin? Halimbawa, may isang pasyente o meron silang kamag-anak na o pamilya na may sakit nito. Meron bang kailangan, of course, na matinding gamutan operasyon? Meron bang programa ang DOH or meron ba tayong mga pwedeng puntahan para sila doon dumulog sa kanilang mga pangangailangan? Opo, tama po yan, no? I think more than 8 or 10 years, my numbers may not be correct as far as the timeline is concerned. Pero meron na tayong tinatawag na Z-Benefit Program. Kung narinig na po yung Z-Benefit Program para ho doon sa bypass surgery para sa mga adult, no, na inatake sa puso, na kailangan lagyan ng bypass dahil hindi makuha doon sa angioplasty. Meron din pong Z-Benefit for congenital heart defect. And I think as of last year or of recent lang, tumaas na po yung kanilang coverages. No? Tumaas na po, let's say, yung sa ventricular septal defect, dun sa ASD closure, no? Tumaas na po yung kanilang sponsorship coming from the PhilHealth. No? At hopefully, mas tumaas po yan para halos wala na pong shell out yung mga pasyente natin. Meron din po mga programa, halimbawa dito sa Philippine Heart Center, meron po kaming mga service program na ginagawa para sa either sa bata, no, yung 18 years old and below, and for the adults na 19 years old and above, yung nanatiling butas yung puso nila hanggang naging adult na sila. Marami ho tayong mga programa dito na kung saan magiging mas abot kaya na po ang pagpapaayos, pagpapa-opera ng puso natin, no? At sa kasalukuyan, yung mga tinayo po ng ating pamahalaan na Regional Heart Center ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtugon, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo para dun sa mga nangangailangan. Not necessarily congenital lamang, lahat ng uri ng operation. Ang last na lang po namin na inaabangan ay yung manumbalik uli yung heart transplantation. No? So yan na yung one of the, kumbaga, the near future project. Meron na po kaming heart transplant team. So nagkokolekta na po kami ng mga pasyente na nangangailangan po ng heart transplantation. So we will see in the next, probably within the next 2 years, we may be having yung first heart transplant again on the 21st century dito sa Pilipinas. Pero marami pong programa, hindi na po kailangan yung kaliwat kanan ng lilimos kung kani-kanino hong politiko, no? Tapos na ho yung panahon na yon. Ang hingan po natin ng tulong ay ang ospital, no?
Siyempre, ang hingin po natin na tulong din sa ating mga mahal sa buhay, hindi man ho yung pondo, siyempre yung dasal, pag-unawa, no? At suporta, no? Yung spiritual. Yun po yung kadalasan na lang na maaaring hingin. Pero yung sa pondo, yung pagpapa-opera, marami na pong paraan. Pero hindi na natin kailangan yung nanlilimos, no? Para ho tayong pulubing nanlilimos sa mga politiko. Ngayon, yung Regional Heart Center po, siguro yung isa hong programa pa na ginagawa kasalukuyan ng Philippine Heart Center ay nagte-train o nagpapadala ho dito para ho magkaroon ng dalubhasa sa mga kanayunan para magkaroon po ng mga espesyalista sa mga regional heart center po na itinatag, no? Sa iba't ibang regions ng Pilipinas. Ayan, Back to you, Doktora. napakaganda nung sinabi nyo. Actually, that's good news, no, na hindi na natin kailangan ng mamalimos, no, para dun sa tulong para sila magamot. At itong nagkakaroon na, of course, ng pondo itong ating mga regional centers and of course yung mga malalaki nating hospital para matugunan ang mga pangangailangan nitong ating mga kababayan. At sana tuloy-tuloy nang magawa na nga itong first heart transplant dito sa Pilipinas. Magbabalik po ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. At DZRH Online, ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama pa rin po natin ating eksperto si Dr. Paulo Nocom. Doc, okay, konti na lang oras pero may mga pahabol tayo ditong katanungan, no? Ano ba daw to? From Jonaline Abulancia Fernandez. Doc, totoo po bang ang puso lang na nag-iisang organ ng tao na hindi nagre-regenerate or no cell repair? Actually, marami po. Ang brain, ang liver, ang brain, ang kidney po, non-regenerating, mga permanent na organs po yan. Siyempre, ang eyes, ganun din po. Actually, marami po tayong organ na non-regenerating. So, pag napinsala po siya, permanente na po yun. It's irreplaceable as of now. Ayan, kaya kailangan talaga nating pag-ingatan itong ating puso. Now, for those, of course, na meron namang nagkaroon, of course, ng congenital heart disease, siyempre, ang question nila is, delikado ho ba o nakakamatay ito? At kung meron sila ito, ano po ba ang mga posibleng komplikasyon? Okay. Ilarawan natin sa mga kabataan. No? Sa kabataan po, kung simple congenital acyanotic o non-cyanotic, hindi po nangangasul, pwede silang mabuhay, no, the entire time na wala akong problema. Basta regular po ang check-up ninyo, abangan ho natin yung magiging payo ng ating magkagamot. Para sa adult life, epekto neto para sa employment, number 1. Marami pong mga employer na
kapag nakakita ho ng ganito na merong heart disease, automatic hindi tatanggapin. Tandaan po natin, prerogative po yun usually ng kumpanyang tumatanggap. Kahit bigyan niyo siya ng discrimination, yung anti-discrimination law, karapatan niya ho mamili. Foreign employment, almost 100% hindi yan makakapasok. Almost 100%. How about yung mga uniform personnel, police, military, BFP, PNP, no? Piloto, malaki ang chance hindi rin po sila papahintulutan, no? Unfit yung para sa mga ganon kasi it's an occupational risk. And ito po ay progresibo at karapatan din ho ng employer, yung recruiting agency na tumanggap o tumanggi. So importante na magpakonsulta na maaga, no? Specifically for the congenital. Pag-usapan naman natin, common naman po ito, kaway-kawayo sa mga nakikinig from Philippine Children Medical Center, PCMC. Meron po silang tinatawag na high-risk maternal unit, no? Ito po yung mga nagbuntis na hindi alam may butas sa puso, nagbuntiso na alam na may butas sa puso, kasi ito po ay high risk, no? Pwede hong mamiligroso ang pagbubuntis sila, maselan po yan. Lalong-lalo na ho yung mga meron yung complex congenital heart disease. Common po dito yung tetralogy of Fallot o TOF. Ito multiple defect po ito, no? So kapag alam nyo na may congenital heart disease kayo, isang malaking tulong po for a full disclosure sa inyong partner, sa inyong mga pangasawa na meron kayong ganitong kondisyon. Una, maaari po manganib ang buhay ninyo at inyong pinagdadalang tao. Pangalawa po, maaaring maging komplikado po ang inyong panganganak. Pangatlo, kailangan nyo rin nung kumonsulta maaari sa geneticist or at least sa OB and pediatrician para alam ho nila kung anong inaasahan nila. Kasi ang isang individual na merong complex congenital heart disease ay maaaring maipamana din po ito sa mga henerasyon. No? Kahit po yung may simple congenital heart disease po pwede rin ho itong maipasa sa kanilang mga supling. So very important kapag nagpapa-check up po buntis, sasabihin po meron ho ba mga may diferensya sa puso. Kung alam nyo may congenital heart disease, wala po tayong dahilan para itanggi po yun. No? So sunod dito, may epekto ba kung may butas sa puso? Automatic person with disability na po ako? Hindi lahat. No? Kailangan po i-qualify po yan. So kakausapin po kayo ng manggagamot sa puso para malaman kung qualified po kayo for a PWD inclusion o yung benefit. Okay. Thank you, Doc. Doktora? Na medyo wala na tayong oras. No? So meron ho ba kayong mga huling mensahe na lang po sa mga pasyenteng may congenital heart defects o doon ho sa mga pamilya na meron within na kamag-anak or kapamilyang meron ito? Isa pa hong mahalagang payo ko po. Para ho dun sa alam na ho na merong problema sa puso, lalo na kung congenital heart disease, importante makipugnayan kayo sa inyong manggagamot. Number 2, humingi po kayo ng dental clearance. Problema sa ipin, dapat solusyonan. Wala po dapat bulok ang ipin o sirang ipin po. No? Kasi ito po ang magbibigay ng kapahamakan sa atin. Ngayon, pangatlo, para ho dun sa mga may simple congenital heart disease, hindi ho katapusan. No? O hindi po yan death sentence po. Hindi po yan patol ng kamatayan. No? Isa lang maaring pagsubok ito na maaring masolusyon ng siyensya, no? Sa tulong ho ng kung ano pong pananampalataya ninyo. Pero may katuwang ho yung kamay ng tao para gabayan yung tamang kalusugan. Hindi po balakid ang pag-ehersisyo at hindi ko matatawaran ang pagkain ng basto, no? At ang pag-iwas sa mga masasamang bisyo, no? Paninigarilyo, pag-inom na alak, no? Paggamit ng pinagbabawal ng gamot. Yan po ay mariin naming kinokondena at pinagdadasal na mawala na po upang hindi po ito makasama lalo na doon sa mga may sakit sa puso. Ayan, okay. Lastly, konsulta po na regular. Yun know, yung kakailanganin natin. At kung may congenital heart disease, regardless kung na-operano hindi, lifetime po ang check-up ninyo. Ayan, so speaking of konsulta, tatanungin ko sana, saan naman ho kayo pwede nilang makakontak kung sakali may mga katanungan sila at gusto talaga nila magpakonsulta sa isang ekspertong katulad nyo?
Ako po ay makikita ho dito sa Philippine Heart Center tuwing Lunes, Huwebes, tsaka Sabado po. Meron po ako dito ang klinika. Makipag-ugnayan lang po dun sa operator tsaka dun sa information para ho dun sa scheduling. Pero para ho dun sa ating mga pasyente na nadiligaw pa, nasa mga kanayunan, kayo po ay mangyari dumulog sa inyong mga regional heart center. Makipag-ugnayan kayo sa barangay health worker ninyo, barangay health center. Meron po silang listahan ng mga regional heart center sa lugar ninyo. Lalo na kung alam nyo naman ho na meron na ho kayong diferensya sa puso. Not only congenital pwede pong coronary artery disease o yung barado ugat sa puso, rheumatic heart disease, o yung mga valvular diseases, mga arterial, mga aortic problem. Idulog nyo po yan. At higit sa 2,500 na po ang espesyalista sa puso sa buong Pilipinas. Alam natin, malayo pa. We are 118 million na po ngayon. At ang magseservisyo po sa inyo, 2,000 mahigit lang po ng mga manggagamot sa puso. Pero ikinakalat na po ang mga espesyalista sa mga kanayunan. So hindi po yung tagahulo kailangan nung pumunta dito sa Manila para lang ho makita ng espesyalista. Marami na pong espesyalista na nagkalat po sa mga rehiyon. Ultimo nga ho ang Marawi City, meron na po sila dong regional heart center. May kapasidad nga ho sila dong mag-opera sa puso, no? May kapasidad sila na mag-rescue ho, no? Kailangan lang ho ng dissemination sa pamamagitan po ng inyong programa dito, Doktora, no? Marami pa rin ho sa ating mga kababayan doon na hindi uso ang internet kundi radyo po ang kanilang sandigan ng kaalaman, no? May regional heart center na po dyan. So makipag-ugnayan, may specialista, hindi lang isa. Marami pong espesyalista sa puso. So hindi na po kailangan bumiyahe ng 5 araw para lang dumating dito sa Quezon City sa Philippine Heart Center. Meron na tayong regional heart center sa kanya-kanya ho mga rehiyon. Karamihan may tao, may pasilidad. Yung mga dinadalan lang po dito yung mga komplikado na yung instrumento ay dito lang po matatagpuan sa ngayon, no? So yun po, Doktora, salamat po sa pagkakataon na pagbibigay sa amin, makakatid ng kalaman at sana sa ating mga tagapakinig po, meron po kayo na pulot, no? Na munting kalaman patungkol sa inyong puso. Maraming salamat, Doc, ha. Sunday nga at ito, oras talaga ninyo na binigay sa amin is napakahalaga dahil at least na mas nakakapagbigay ho tayo ng tamang kaalaman at good news po yun na marami na tayong mga regional heart centers para naman mapuntahan nitong ating mga kababayan na nangailangan ng tulong sa mga sakit tungkol sa puso. Okay, at bago tayo magtapos, narito na po ang ating mga winners. For the question of the day, ulitin ko lang, no, tama o mali, pagkapanganak ng isang bata pa lamang ay tinamaan na ng congenital heart disease. Ang sagot ho ay tama. Congratulations kay Aurea Estela Latonero, Tiyuy Nanding Saquin, Ramos Fergie, Nicolas Juril, Enrique Vista. Again, congratulations kay Aurea Estela Latonero, Tiyuy Nanding Saquin, Ramos Fergie, Nicolas Juril, Enrique Vista. Congratulations ho, nanalo ho kayo ng 500 pesos each via GCash. Hintayin lang ho ang mensahe galing sa DZRH News Center kung paano nyo mo pakiklaim ang inyong premyo. At dito po nagtatapos ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Maraming salamat ho sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming programa. See you ho ulit next Sunday for another, of course, informative talk about anything regarding health. Isang masiglang Pilipino, isang mabuhay na Pilipinas. Happy Sunday, everyone.